pa rin. 2025 pa rin. Parang wala ako sa walang audio. Meron? Yes. 2025 pa rin mga ka-Team Unbearable. Ako ang inyong lingkod na humihingi pa rin uli. Paulit-ulit ko sa bawat episode, hihingi ako ng pasensya na ngayon niya ulang uli ako na panood kasi for more than a month, talaga pong ang dami kong pinagdaanan, but still, kayo po ang isa sa mga nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya sabi nga ni Rufo May Quinto, hooray! Salamat! Help, hooray! Kasi nga pinag-usapan natin kamakailan, itong January, ang pagbabalik bansa ni Peachy. Tawag namin sa kanya mga malalapit na kaibigan na bumalik siya sa bansa para mag-bail, magpiyansa kasi pinayagan na siya ng korte na makapagpiyansa doon sa naging reklamo sa kanya na naghahabol doon sa mga nag-invest di umano doon sa isang beauty clinic na hindi naman pala rehistrado sa SEC na manghikayat at mangengganyo ng pagninegosyo. And since endorser doon si Rufa May, si Peachy nga, nasangkot siya kagaya ng mga nakaraang artisan, si Richard Cepeda, si Ricardo Cepeda, di ba? Si Neri Naing na hinuli pa nga sila, no? At ikinulong din. Itong si Peachy bumalik ng bansa dahil pinayagan siya magkapagpiyansa at nagpiyansa siya or nag-bail siya sa halagang 1.7 million sa isang korte dyan sa Manila, and dumiretso nga siya sa NBI kung saan supposedly doon niya ilalagak yung piyansa, but the thing was, sarado na yung opisina ng NBI nung pumunta siya kasama yung kanyang abogado, na doon na sila natulog, na nakakatuwa dahil itong si Peachy kasi talaga, alam mo kahit may pinagdadaanan siya, isa siya sa mga nakilala kong artista sa showbiz na kahit ang dami-dami mga unsavory or mga hindi kagandahang chika, kasi nga especially during her time na yung si Rufa May ay talaga namang pinag-aagawan ng kaseksihan. Ang dami-dami ring na link or na-involve sa kanya mga kalalakihan na hindi magaganda ang nagiging chismis kasi may chikang ganito, ganyan-ganyan. Pero lahat yan, kinaya yan ni Peachy. Ako naging very close sa akin yan si Peachy nung time na ako po'y very active sa PBA basketball. At isa nga po si Rudy Hatfield sa mga natulungan natin in terms of publicity. So isa ako sa mga naging publicist ni Rudy Hatfield na nung time na yon ay nanligaw kay Rufa May at muntik na nga siyang pakasalan. Di ba inilabas ko pa nga rito, binibida ko pa dito na parang winish noon ni this was when mga 20 years mahigit ago na winish pa nga ni Rufa May na parang gusto daw niyang mahiga sa salapi or what. Tapos talagang nag-withdraw. Ito pinabalita ko sa inyo to ha, dahil itong nangyari ito, naging saksi po ako dito sa isang room diyan sa Shangri-La, EDSA, na nag-rent kami ng isang kwarto. Kami mga kaibigan ni Rufa May at mga kaibigan ni Rudy Hatfield doon. Nag-rent kami ng isang room na kung saan doon pala sa may pintuan may mga nilagay na kami mga bulaklak, kandila, bed nadadaanan ni Rufa May. Tapos yung kama, talagang doon namin nilagay yung mga 1 million pesos. Noon malaking halaga yun 1 million pesos na tigwa 100. Kaisipin nyo kung gaano kadami yun Nilagay namin doon, tapos ang drama is, yun na nga, susurpresahin ni Rudy si Rufa May at magpo-propose. Nag-propose, actually, nagkaroon ng proposal. Na akala nga namin lahat, mauuwi ng tuluyan sa kasalan. But, things went awry or kung ano man yung hindi nila pagkaso, sila naman yung involved, no? Basta masaya kami kung masaya sila. Pero may mga pangyayari at may mga insidenteng hindi naman natin kontrolado, lalo wala din naman kami masyadong pakialam or kung hindi namin dapat pakialaman, hindi natuloy. Pero ang kinikwento ko dito, yung isang bahagi ng buhay niya na talaga namang na-enjoy namin yung klase ng friendship, na-enjoy namin yung pagiging, alam mo, yung pagiging komedyante niya talaga in real life, na lahat dinadaan siya nga yung epitome, kumbaga ng kasabihang laughter is the best medicine, na talagang lalo ngayon na uso ngayong mga panahon na may Gen Z at may mga millennials na nagsasabing idaan na lang yung mga yung toxicity, yung mga negative na yan at tanggalin yan. At nakikita rin pa rin natin yan na very consistent si Peachy or si Rufa May sa ganyan. Kasi nga even na itong hinaharap niya mga legal battle na ito, may mga reklamo, may mga bantang pagkulong sa kanya, etc. Buong giliw niyang hinaharap, at kaya siguro si Willie Revilla may sobrang naaliw sa kanya na sa kwento is parang aksidente, nagkita sila ng breakfast the day na supposedly magbe-bail na ng piyansa.
And nakita sila na kumakain kasama ni Willie, ni Papi Willie, yung kanyang anak. And binigyan ng 1 million pesos na cash. Yun ang yung reveal talaga ni Rufa May na 1 million pesos na. Dahil siguro nakita yung kabutihan ng loob ni Peachy at natuwa sa kanya. Aside from siguro may special, magkaibigan sila or nagkasama sa mga proyekto na nakikitaan ni Willie ng kabutihan itong taong ito. So binigyan niya, tinulungan niya. Kaya ang daming pumuri kay Rufa May. Oo. In fact, today, habang binovlog namin nga ito, binabash nga ng mga netizen itong sino to? Si Ken Chan. Kasi si Ken Chan nga, for the longest time, hindi pa nagpapakita. Tapos nag-celebrate yata ng birthday last week. Binati nung kanyang dating kanegosyo na sabi, magpakita ka na. Binabash nga itong si Ken Chan kasi sabi niya, kita mo si Rufa May, kababaing tao pero mas matapang kaysa sa'yo, mas nagpapakita ng pagiging totoo, ganyan-ganyan. Kasi halos pareho daw kasi yung issue na kinasangkutan nila eh. Pero mukha nga talagang guilty daw itong si Ken Chan kasi bakit napunta kay Ken Chan ng usapan? Basta inirelate ko lang dito sa mga nagbabash kay Ken Chan ngayon dahil kinukumpara nga siya kay Rufa May na matapang, buwang loob at higit sa lahat, hinaharap ang dapat na harapin na problema. Yun lang. Kaya Rufa, Peachy, sabi nga ng mga fans ni Willie, sana nga ay mabigyan ka rin ng pagkakataon na maging co-host ka din ni Willie Revillame dyan sa kanyang programa na napapanood natin hapon-hapon. Tuwing hapon, araw-araw, hapon-hapon. Ano ba yun? Napapatawa na naman ako. Tapos, ayun na nga, kami, alam ko, one of these days, kung hindi ka naman namin makakapanayam sa Marites University at saka sa iba pang mga pagkakataon na makikita kita. Dahil ang huli ko nakita sa'yo, yung nagpo-promote ka pa ng isang movie na Korea, something na bidang batang babae na ang puro na naman patawa ang ginawa mo. Basta kami nag-i-enjoy lagi at sana nga kahit man lang kaunti ng pagkakaroon mo ng tapang at yung pagiging positibo mo, imamana ng mas marami sa atin. Kasi ganun lang ang buhay, ang saya, may problema. Bakit mo nga naman pinoproblema yung problema? Diba, lahat naman may solusyon. And ang ganda ng pinapakita mo sa sambayanan na, alam mo, hindi man inspirasyon na matatawag, pero alam mo yun, nakakakuha ng kakaibang energy, ng vibe, or kung anumang whatever na itinatawag natin sa mga panahon na to. Pero iba ka, Peachy, Rufa May Quinto. Saludo kami sa iyo kahit pa nga sabihin mo may pinagdadaanan ka rin personal sa personal mong buhay na alam mo, touch na touch ako nung mapanood ko yung interview niyo kay Kuya Boy Abunda na talagang walang nangyayari pa daw na divorce kasi di ba kasal siya kay Trevor yung nasa Amerika na hindi sanay sa showbiz yata or what, tapos may mga pangit na mga chika rin. Wala siyang inaano, alam mo, hindi siya nagtanim ng sama ng loob at sinabi pa rin niya na umaasa siya na maaayos o sana maayos pa, pero kung hindi na raw daw talaga at ayaw na sa kanya, ba't niya ipipilit ang sarili niya? Ganun siya. Alam mo, nakakatawa kasi mararamdaman mo na kahit siya nasasaktan, alam natin, huwag tayo magpaka-ipokrito, masakit sa kanya yung pinagdaanan niya sa buhay, may asawa niya, lalo't may anak sila. Pero hindi mo she really tried her best na ipakita pa rin yung pagiging positibo at yun na nga dinadaan niya sa humor, sa kakaibang pagpapatawa, pero nararamdaman mo may sakit. Kaya nakakabilib lalo. And sana nga pinagdadaanan lang ninyo yan ni Trevor at ramdam na ramdam namin mahal mo pa rin yung asawa na sana magbago ang isip. Sana gustuhin ka pa rin niya. Kasi siya sa kanya nanggaling na kung hindi naman na niya ako gusto, ay bakit ko pa ipipilit sarili ko? Na tama rin naman, di ba? Na for the sake of your daughter, magsasama kayo. Hindi nga naman maganda yon. Pero malay natin, ang isang mabuting tao na may mabuting kalooban ay pinagpapala yan. Baka wala pa sa time, di ba, Peachy? Rufa May, magkikita tayo, mahal ka namin. Dito sa Unbearable Channel, Ambet Nabus po, nagpapasalamat!